may nagmamasid na mga AFP tsaka PNP. Remember, you are applying for the position of Commander-in-Chief either 2028 or now 2026 because you said you are the constitutional successor. So anything that happens now, it means you are the constitutional successor. Therefore, ikaw ang magpe-presidente. Pero hindi mo inambisyon yung posisyon ni Marcos. So, ano yun, ha? Pero kung meron mang magpapalit dyan kay Marcos, you are the constitutional successor. Malinaw, nililinaw mo yun. Eh, paano nga kung kunyari nagpunitan ng, parang si Bonifacio, pinunit yung konstitusyon. Tanginan itong pag sinabi ni Bonifacio, tangina mga politiko kayo, tangina ninyo, pinunit yung konstitusyon. Binebendalo ninyo naman. Kami ngayon naman ang gagawa ng bagong batas, ng bagong konstitusyon. Patay na. Mawala doon yung constitutional succession. And then, pag kami nagtayo ng armas, patay. Magulo tayo. Ayun na nga ho mga reaction update PH, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito kung saan pangungulahan ito ni Kap Dado. Dito kasi mga ka-update na nakasulat naman sa konstitusyon ng ating batas na oras na mategi, mawala sa posisyon ito si Bobong Marcos Jr., automatic ho na si BP Sara ho ang magte-take over ang kaso mga ka-update. Ang mahirap po na nangyayari ngayon, oras na magkagulo ang ating bansa, pwede nga naman baguhin ang batas ni Bongbong Marcos Jr. at tumuloy-tuloy ang kanyang pagiging presidente. Kahit na matanggal ho sa posisyon si Bongbong Marcos Jr., kung gugustuhin man ho ng milyon-milyon Pilipino, lalo na people power ho ang pinag-uusapan dito. Trillion pesos ang ninanakaw, bilyon-bilyon pong peso mga ka-update ang binubulsa ng gobyerno. Ganyan ho kalaki, ganyan ho, nakakakilabot ho yung nangyari sa ating bansa. Pero tignan nyo, impeachment pa rin ni BP Sara ang pinopukusan ho nila. Impeachment pa rin ho ng Vice Presidente kasi nga mga natatakot si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Tignan nyo nga, ito si Romualdez, di ba pinangalanan din ni Bonjing Remula na alam nyo na, dadalihin daw ho niya yan. O si Joel Villanueva, pinangalanan niya, hinug na. Pero nga lumipat sa majority kasama ni Bendalo, ni Pinky Lacson, ni Tuta Soto. Tinuluyan ho ba ni Bonjing Remula? Tanong ko ho yan sa inyo mga ka-update. Hindi ho. Hanggang salita lang ho itong ating ombudsman. Magaling humambola sa social media at sa mga nauuto pa ho nila. Kaya yung mga taong naniniwala pa ho dito, hindi ko na ho alam mga ka-update. Kayo na lang ho yung humusga. Kasi ho, milyon-milyon Pilipino ho tayo ditong pilit lumalaban. Milyon-milyon Pilipino ho galit na sa gobyerno. Bilyon-bilyon ho pera ang binubulsa. Trilyon ho ang nawawala. Ating mga kababayan, nadadali ho. Saan? Sa flood control. Yan pong flood control ang pinaka nakakatakot dyan. Yung pinangakong 5,500 ni Bongbong Marcos, nasaan na? Meron ho ba? O hanggang ngayon pinagtatakpan pa rin ho nila. Diba? Isipin po ninyo na una pa si Jinggoy Estrada diyan sa mga mastermind sa flood control. Diba? O sino ho nakakaawa mga ka-update? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Kasi nga ho, sila ho yung may hawak diyan sa gobyerno. Sila ho yung may hawak diyan. Nakakaawa ho tayo mga ka-update hanggang sila ho ang nakaluklok. 2028 presidential election lang ho ang inaantay natin. Kaya mga ka-update dahil nga sa pinag-uusapan na rin natin itong impeachment, meron din ho tayong isa pang tatalakayin. Ito. Si Trililing, paborito ho ninyo mga ka-update. Ito ho siya, ayan. Kaka-post lang ho nito, June 27. Ayan, nagsalita na naman ho kasi ito si Bida-Bidang Trililing. Ayan, basahin ho natin mga ka-update. Sumusubok pa rin yung kampo nila Duterte na pigilin itong impeachment trial. Kasi pag napuruhan sila dito, tapos na ang kanilang pangarap na makabalik sa pwesto sa 2026, ang tanong ko sa iyo, Trililing, ano ba yung ginagawa mo ngayon? Hindi ka ba nagpapapansin na kaya nga gusto niya ma-impeach si Sara Duterte para, alam niyo na mga kabit, sigurado, oras na ma-impeach nga si Sara Duterte,
magkakapwesto na naman o magkakaposisyon ho yan sa gobyerno. Isa pa hong attack dog ni, ni Bongbong Marcos. Etong si Trililing. Nakita niyo ho bang binanata niya yung presidente? Tanong ko lang ho, yung billion, trillion ho nawawala. Nagsalita ho ba siya patungkol doon? O wala? Yan ho yung malaking katanungan. O si Sara Duterte lang ho talaga yung target niya? Galit na galit ho yan sa Duterte kasi nga ho noong tatakbo si FPRRD, sinabi ho na ito kay Pangulong Duterte na ay na, gawin mo kung vice presidente mo. Siyempre, si Pangulong Duterte, mga update, nakakaamoy ho yan ng mga asong ulol. Tingnan ho ninyo, hindi niya pinayagan. Sinabi niya kasi ni FPRRD na bababa pa lang daw siya sa eroplano, baka todasin na daw ho siya nitong si Trililing na aso. Kaya mga ka-update, naaamoy talaga ni Pangulong Duterte. Galit na galit yan sa Duterte kasi nga ho, hindi siya ginawang vice presidente. Dahil hindi ho yan makakamove on. Hindi ho yan makakamove on. Kaya yung mga naniniwala dito, tatanga-tanga na lang ho. Diba? Kaya rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong mga naging payag ni Cap Dado. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share. Is unsubscribe lang mga malaging tulong na. Kaya pasadahan na ho natin ito. Ano yung magiging rally na? Sa simbahan daw eh. So, iba-ibang simbahan. So, titignan, panoorin. At kung sakasakali, will the church lead the flock? No? Mga flock. Na will the church be able to muster enough courage, enough people to bring about change? Kasi kawawa na mga Pilipino. Panoorin, tingnan natin. At kung sakasakaling dumami man, ano susunod doon? Makokonsensya kaya ang mga kinakaukulan? Si Marcos, kung di naman sisigaw ng resign, makonsensya ba siya na anong gagawin? Paimbestigahan? Yung mga Naku. dapat imbestigahan? Makonsensya ba kaya sila na itigil yung impeachment? Huwag asikasuhin masyado yung impeachment kasi maraming nagbabadyang problema. Yun lang, Ayun na nga ho yung mahirap dyan mga ka-update Kahit na sobrang dami nangyayaring kababalaghan, sobrang dami ho nangyayaring, alam niyo na, sabihin na ho nating krisis, kung saan-saan ho, katulad ho kahapon, 6.7 lindol na tumama dyan sa Davao mga ka-update paano po yan? Patuloy pa rin ho yung kanilang impeachment, si Ombudsman Remula, si Luistro, hindi ho talaga natin sila mapigilan. Kahit na may mga sakuna na nakakatakot, mga ka-update, may mga estudyante na nakikipag, alam nyo na, di ba? Tama pa ho ba yan? Pukusan pa rin ho nila yung impeachment ni Sara Duterte. O isa lang ho talaga yung dahilan na kinatatakutan ho nila na oras na dumating na yung 2028 presidential election, mapupulbos po sila. Di ba? Kasi isipin po ninyo yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Sobrang-sobra na ho, mga kapatid. Billion-trillion ho yung ninanakaw na itong administrasyon. Sunod-sunod na trahedya ang nangyari sa ating bansa. Matindi na ho yan Pero sa ano sila nakatutok? Sa impeachment na 125 million confidential funds. Pero yung billion-billion, trillion-trillion na mismo si Saldico, pinangalanan yung mga mastermind, mismo si Amy Marcos, mga update, pinangalanan ng kapatid niyang Ajik, wala pa rin kung ginawa yung House of the Crocs. Sino ho yung pinupukusan nila? Ayun, yung vice presidente. Kasi nga mga update, tayo mismong Pilipino, alam natin na tumatanggap sila ng mali-malita. Huwag na ho tayong magbulag-bulagan. Huwag na ho tayong magtanga-tangahan. Yan po yung totoo dyan. Na kahit na anong dumating na trahedya, kahit na anong dumating na sakuna, wala ho silang pakialam. Sino yung binabanatan, pinipilayan nila? Ayun, si Sara Duterte. Bakit nga? Ayun nga kasi, takot na takot ho sila na oras na lumuklok yan bilang presidente ng Pilipinas, mga ka-update, wala na, finish na. Diba? Kasi alam nila yung mga Duterte galit sa magnanakaw at galit sa gumagamit ng white powder. Yun ho yung hindi nila matanggap, lalo na yung gobyerno natin ngayon, malaki huyang isang sindikato. Diba? Sino nagsabi niyan? Ayun, si Maharlika. Na pati nga itong si First Lady, di umano, may kinidnap sa ibang bansa. Diba?
Huwag na ho tayo magpaka-plastic. Alam naman po natin yan. Lato ng kabalbalan, sekreto, yung Taliano Gold. Noong 2024, sobrang daming gold ang nabenta ng Pilipinas. Pero saan ho napunta? Hindi ho yan nalaman ng ibang Pilipino. Kakaunti lang ho yung nakaalam niyan. Pero sobra. Yung Pilipinas ang may pinakamaraming nabentang gold noong 2024. Saan ho dinala yung pondo nun? Yun ho hindi natin alam. Diba? Wala ho tayong pag-asa sa gobyernong ito. Reset the government. Papayag ho tayo dyan. Lahat ng nakauloklok na opisyal ngayon mag-resign, bumaba sa pwesto, o sige ho, dun ho natin malalaman, bagong muka, bagong liderato. Sigurado mga update, lilinis ho yung magnanakaw na gobyerno. Ano yan? Yung Juvenile Delinquency Act. Andali na, no? Kung ako kriminal, recruiting ko yung mga bata, no? SCP-PNPA, doon kayo mag-recruit sa mga bata, oh. Wala palang ano yan. Walang kaso. Kahit pila ng patayin niya, walang kaso. Tarantado. Sino ba gagong gumawa ng batas na yung gago yun, ah? Ayan pa, yan Juvenile Act na yan. Tignan nyo dahil nga sa ipinasang batas nito si Kiko, wala akong kinatatakutan yung mga bata. Nagsunod-sunod ho yan. Yung mga balita dyan sa ating media, mga update na, di ba kasunod ho nang nangyaring putuan dyan sa Tacloban, meron na naman ho nangyari sa APA rin naman ho, mga update. Kung di tayo nagkakamali, may mga batang nahulihan, 14 to 15 years old din ho sila. Meron sila nahulihang patalim at isa rin ho kalibre. Ganyan ho katindi nangyari ngayon dahil nga alam nila hindi nakulong itong bata, itong dalawang, yung isang 14 anyos kasi mga ka-update. Nasa ano siya, bahay Pag-asa. Siya ho yung may pinakamaraming pinutok. 39 rounds of, di ba, gunshot. Mga ka-update, ganun ho katindi. Glock po yung baril niya, yung nakakatakot na pistol, yung parang M16 din ho yung ano nun kung hindi tayo nagkakamali, nakakatakot ho siya. Mali lang siyang baril pero yun nga, marami ho siyang nadali na estudyante. Tignan ho nyo yun. Kasunod ho nun, pati mga college students, mga ka-update, meron ho nangyaring saksakan. Diba? Yan ho yung sa batas ni Kiko. Tapos sinisisi po nila sa mga Duterte. Sino yung nagsisisi sa mga Duterte? Ayan yung mga nasa House of the Representatives, si Reneco, si Auntie Claire Castro. Ano ho bang expect natin sa mga NPA? Diba? O nagkarali nga, si Reneco, pinuntahan niya yung mga bata na hinuli ng mga pulis. Yung pala mga bata nila yun, yung mga tuta nila, na nanggugulo sa rally. Yeah. Ano i-expect ko natin sa administrasyon ito? Ibubuntong ko nila yan sa mga Duterte. Raulo. Ano, sino? Sino bang unggoy ang gumawa ng putrag sa batas na yun? Lawyer ba yun? Nag-iisip ba yun? Baka naman, ropor na lawyer. Sino ba yung mga nag-ano nun? Paano nangyari yun? Kung ako kriminal, kung ako drug addict, re-recruiting ko yung mga ganyan. Para kahit mahuli, wala. Larga. Meron juvenile delinquency. May threshold 15 anyos pababa, no? Nantokwa yan, no? Nantokwa talaga. What is happening to this country? Ayan na naman kayo. Giingay na naman kayo. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. BBM. Duterte. Mas solid. Yung ano mo, yung fist. Duterte. So, ito babae. Babae. Buka ka. Babae nga, no? So, ang ano dyan matatakot Ang ano dyan, anong gagawin natin? Uy, amoy downy pinaliguan ko kahapon to. Amoy downy. Nilagay ko sa washing machine, pinaikot ko. Tapos downy. Boy ka pa. Okay, sama. So, anong gagawin natin? Panoorin yung
malawakan yan. Tinawagan ba kayo ng inyong mga pare para lumawak dyan? Baka kung sino-sino makita natin dyan, dilawan, pinklawan, halo-halo. Malaki daw yan eh. Malaki. Record daw yan, record. Okay nga, hanggat nandyan ang AFP at PNP na pilar na sumusuporta sa Bongbong Marcos, he will still be the president. Kaya kahit 1 milyon, 2 milyon na nagrarally, at the end of it, sabihin, bye-bye. Uwi na kayo. Tapos na yung rally. So, anong gusto nating mangyari? Well, kayo, anong gusto nyo mangyari? Marami na nagsasabi sa akin na wala nang mangyayari sa mga ganyan-ganyan na rally, na kailangan dyan yung galit talaga. Galit rally. Hindi peaceful rally. Reckoning rally. Reckoning rally. Yan. May dala silang mga baseball ba? Yung mga sinasabi ni Ibe. Punta na sir, magdala kami sir ng tubo. Mga hat-hat yung mga gigil mga tao. Putang na, magdala kami ng tubo, magdala kami ng baseball bat, magdala kami ng kutsilyo. Puta na, sino haharang sa amin? Buisit. Galit na kami. Kami nagugutom. Ang tindi ng galit ng tao, no? Sige nga. Tingnan ko nga, ang tatapang, atapang tao. Pagka mamaya, wala naman. Sir, kayo mag-lead. Sir, kayo mag-lead. Samani ko na muna yung nangyari kahapon. Kasi nga, na-brown out eh. Ano pa sinasabi ko? Kung ano yung sisigaw. Panoorin kung ano yung sisigaw. Ang sa akin, ang dapat isigaw, Marcos terminated ka na. At kung sisigaw mo yung Marcos terminated ka na, lahat kayo terminated, mga ina nyo. You have lost the public trust. You have betrayed us. You have violated the Constitution not only once, no? Consistently. Consistently, you have violated the Constitution. And for that, we are angry, we are mad, and we are standing up against you, mga PI kayo. Sorry. So, yun yung ano ko kinakailangan na isigaw. Sorry. Tapos nakailangan isigaw natin yan na terminated na. Kasi kung BBM resign, meron din namang meron na, may tawag dito, may choice. May choice siya. Ayaw niyang mag-resign. So, dahil anong gagawin natin? So, hindi na effective yung sigaw na Marcos resign. Sayang lang mga placard nyo. Dapat sigaw dyan, Marcos, you are terminated. By sheer numbers, kunwari, maraming tao. Then makita yun ng armed forces siguro. You're hoping, cross fingers kayo, we're hoping, na babaliktad ang armed forces. Next question. Supposing maraming tao. Sumigaw nga. Marcos resign kung gusto niya yun. O Marcos terminated. Sumigaw. And then, ang nandyan yung dalawang pilar nga, AFP, PNP, nakasuporta sa kanya. Commander-in-Chief. May mangyayari ba? Wala. So, sumigaw lang ng Marcos resign o Marcos terminated, then nothing happens. Bye-bye, uwi na naman. Diba? So, kasalanan ng AFP to. Kanina kausap ko si Panadero, Commander Panadero. Nag-worry kami kasi nga, every single day that we are not able to move on as a country, every single day that passes by na ganito pa rin tayo, is a day further away towards becoming a stable country, towards the real sense of democracy, the real freedom, the real independence, the real McCoy na ayan na, yung the real deal na papunta tayo sa isang progressive na country like Singapore, Norway, Finland, mga ganun ba, New Zealand, na layo tayo. Every day. Tapos maraming nag-aasa sa 2028. Paano kung walang 2028? Paano kung nagkaroon ng digmaan? Wala na 2028 nun. No? Wala na. We are at war.
paano na? Wala na, di ba? Kaya kayo, mga nang maasa sa 2028, paki-revise ang inyong iniisip 2028. May talk pa nga na kunyari si Inday Sara na impeach, si Baste ang ipapalit sa 2028. Naisip niyo yun? Naisip niya. Ako di ko naisip yun, hindi ko iniisip yun. Kasi ang kandidato, Inday Sara, ang constitutional successor, ergo vice president natin, no? Si Inday Sara, hindi naman si Baste. Ngayon kung ipinisip nyo, if you feel si Baste Duterte in the event na na-impeach si Inday Sara, dapat mahiya tayo pagka ganun. Natanggap ninyo na guilty si Inday? Tatanggapin ninyo na sabi nila guilty si Inday? Kahit hindi. Tatanggapin nyo yun? Ewan ko. Ako hindi ko iniisip si Baste. At ang comment ko doon, while wala akong ano kay Baste, okay pa rin, Dugong Duterte si Baste. He's still young, he's still not ready. Yung honest, ano lang real talk, he's not yet ready. Kasi Inday ready. Pero may mga nagsasabi, di pa nga ready si Inday eh. Wala kayong magagawa. Siya na yung Vice President eh. Kung ang Vice President si Baste, kahit hindi ready, wala rin tayo magagawa. Kasi siya ang Vice President. By virtue of the Constitution. Ano? So si Inday, kung isipin yung may impeach and then may palit kagad kayo, time out, substitution, pwede wag nyo isipin. Wag nyo isipin yon because you're trying to make it convenient yung mga succeeding actions ninyo na hindi nyo tatayuan si Inday. Dapat tayuan nyo si Inday. Kung talagang idol nyo si Inday, kung talagang naniniwala ka sa kanya na honest siya, bakit kayo papayag na ganun na lang, babalasubasin si Inday? Ipupwersay nila. Di ba? Kung kayo talaga mga Duterte supporter, dapat laban nyo si Inday. Kaya yan ang hirap sa meron kang manok eh. At kayong mga taga-Tulpo, kayong mga pinaglalaban nyo si Tulpo, pagka sinabi ng tao na bibitayin sila Tulpo, ipaglaban nyo. Bibit-bitin si Tulpo, ipaglaban nyo. Bibit-bitin yung idol nyo. Ay, naku mga politika natin. Ang politika ng Pilipinas talaga. Dapat talaga reboot tayo para maayos natin to. Nag-usapan namin yung depensa sa Pilipinas. Teka, bakit ba ako nandun na kagad? So ano pa ba yung sinabi ko? Ano pa yung sinabi ko kahapon? Na tungkol kay sa nuclear, no? Hindi ko na makita yung yung live ko kahapon. Nakikita nyo pa? Ako hindi ko na nakikita. wala yung live ko eh. Hindi ko na makita. Baka pinagkakapirado ng YouTube yan. Wala, hindi ko makita. Pero yung sangayon do sa iba, nakikita pa yung live ko. Pero sa akin, dito sa channel, hindi ko na nakikita yung live. Wala nga, hindi ko nga ma-edit. Wala. Wala talaga. So, zero. Inintay ko nga na i-upload ng YouTube sa replay. Wala eh. Pero kayo, nakikita nyo pa, di ba? So, sabi ko, baka dahil sa brownout, di ko nakita, napindot ko, delete. Dapat pala gano'n na administration. Araw-araw, brownout. Kung kailan ako nagbablog para napindot ko yung delete ba. Anyway, totoong confirmed ng Charlie India Alpha. No? Confirmed. At nireport na nila kay Trump, President Trump, na bossing, meron silang mga 3 hanggang 5. Na ano? 3 hanggang 5. Na ano? Nuclear weapon. Nuclear warhead. Ha? Sino tumulong sa kanila? China ba? China ba? Then, tingin namin, North Korea. Yun yung info, no? Whether totoo o hindi, nasa inyo yan. Fake news. Pero ang andun,
Whether true or not yung report, basta high level yung pinanggalingan, ang punto doon is yung report mismo. At yung possibility na kung yun totoo, then you have now two powers, not really a power eh. You have two countries, no? Israel and Iran. Tutukan na sila, tutukan. Tsak. Ang Israel, ayaw aminin eh. Pero estimate ng mga intel communities, may 100 sila na nuclear weapons. 100. So, tutok yan. Question, nagpapahiwatig si Netanyahu na meron silang Samson option. Meron din pala silang na Samsonite. May mga bagahe rin, may mga maleta rin pala sila, Samsonite. So, Samson option na gagamitin nila when it comes to the survival of his country. Ang problem with Israel, yung population niya, kunyari, say 10 million, it's in a small area. Isipin nyo kung may pumasok doon na 3 hanggang 5. Either maharang nila o hindi. Ang question niya, sino mauuna? Kung yung Israel, nag-iisip sila na dangerous itong kalaban, hostile, uunahan nila. Bossing Netan, Bossing Idol, birahin na natin to. Delikado, agabiti sa atin yan eh. Kasi sila, yung parang hindi baling mamatay din sila, basta wasak kayo. Yung gano'n ba? Parang ang tindi ng galit. Tindi ng galit. Siguro may pinagmumulan yung galit na yan. So, pagka nag-preemptive strike ang Israel, ang tanong kung makaka-retaliate ang Iran. Kung hindi makaka-retaliate ang Iran, yung sabayan ba, di ba? Immaterial na yun eh. What would be the result ang importante? What is the effect sa atin globally? Ma-involve dyan, madodraw-in ang China, Russia, North Korea, lahat ng kakampi ng Iran. And then baka physics na yan, physics na. Momentum. Tuloy-tuloy na. Nakabuelo eh. Ang buwel, di ba kayo, may mga sasakyan kayo, kahit kalabaw, palo-palo yung kalabaw na ganyan. Rangkada! Ganyan si kalabaw, tumatakbo, di ba? Andar si kalabaw. Pitik-pitikin mo. Tatakbo na. Pagka nakabuelo na yan, wala na. Ayaw nang pumara. Para! Ayaw nang pumara ni kalabaw. Wala kang preno, pagka yan, nagkabanatan yan, at may mga namatay, at matinding distraction, wala na. It has physics na eh. Once you get the ball rolling, it will continue to roll and roll and roll, and then it will pick up dirt along the way, pick up foreign matter along the way, and then lumalaki yung bola. Parang snowball ba? Snowballing. Mahirap lang pigilin yan. It will grow to a scale na ang laki-laki ng bola. Kung gusto nyo kulangot, laki-laki. Muna, ganyan-ganon ka lang eh. Nangulangot yung ganyan. Nung high school kami ganyan eh. Kunyari, mangulangot. Tapos nun, ganyan-ganyan. Ano ginagawa mo? Ma'am, kulangot, ma'am. Binobola ko, ma'am. Tapos, nalingat lang siya, nagsulat sa blackboard yung teacher. Gumaganyan. Laki na pala kulangot mo. Nakuha ng teacher yung joke eh. Laki na ako. Malaki, ma'am. Dami, ma'am. Pinagsama-sama namin yung kulangot namin, ma'am. Tumalikod ulit, susulat. Natatawa, tinatago ng professor yung tawag. At teacher ba? Babae. Tapos pagharap niya, magmagano na kami. Mga kalokohan namin, Tapos laki-laki na mga, tapos ibabato mo. Magre-react naman yung kabila na kunyari tinamaan. Tapos siya, mangulangot din siya. Gago high school, mangulangot din kayo, maganyan din siya.
Sira ulo. That's the Kulangot story. So, yun na lang, title, no? Kulangot vlog. So, okay sana kung kulangot ang patuhan eh. Pero nuclear weapon. Pucha, wasak-wasak. Yung tama ka lang sa malaking kulangot na ganyan, okay lang yun. Either dumikit yun, o kaya mabasag, mahati, okay lang yun, buhay ka pa. Pero yung nuclear weapon ang tama sa'yo, pati damay pa buong mundo eh. So, pinapatawa ko lang kayo kasi serious yung matter eh. Pagka nadamay dyan yung mga superpower, yung mga nuclear powers, pucha, delikado. Yun na. Now, as the US is withdrawing its forces sa Europe, nakukulangot tuloy ako. Withdrawing its forces sa Europe, and then, dinadala niya dito sa Asia. Question, dito ba sa EDCA? Is the US reinforcing it? Another question, shh, quiet. Another question, do we have nuclear weapons here in this country? The Constitution says nuclear free tayo. Pero meron ba? Pag-inspection nyo, wala namang sasabihin nila, secret confidential, di pwede. Naklanto ka. Bansa natin yan So dapat meron paraan tayo in the future, kung nandyan pa yung bases, nakikita natin, every square inch, we should know. Nakikitira lang sila dito, nakikibase lang sila rito. Dapat alam natin. Because the moment na may nuclear weapon dyan, quiet, may nuclear weapon dyan, magnet yun. Sipin nyo may nuclear weapon. For a while, sipin nyo may nuclear weapon ngayon dito, sa bansa natin, in the EDCA bases. Makita ng malaman ng intel ng China via satellite o kaya yung mga Chinese dito, etc. etc. Their intel network nila dito na-confirm. Tutok din yung missile nila. Ganyan. And then meron ka chief of staff sasabihin, we have missiles. Wala lang sinasabi na kung nuclear warhead We have missiles na nakatutok sa China. Chief of staff sasabi. Anak lang to. So, ganun din yung inaharap natin sa Israel, Iran. Huwag kayo mag-alala, mararanasan natin siguro yan. Iran, Israel, Iran. Meron ganon. Tayo, kung meron man dito, Amerikano, bawal sa Constitution yon, China tutok din. Magnet yan. So, ang question dyan, sino mauuna? Sino mauna? Parehas policy, we will not launch the first strike. Ang problema, yung mga missiles natin, may mga missiles ngayon, yung standard. How long will a missile launch from China reach its target in the Philippines? Gulat ako 10 minutes. 10 minuto. Wala na reaksyon. Goodbye. Killed na. 10 minutes. Hindi ka nga makalis Bago mo masabi sa mga kinakakulan, Mr. President, can I have a little word, please? Very important. Rush. Ako na, sige. Bago mo nakausap, 9 minutes na. Tapos biglang, ano yung importanteng mensahe? Be sure, importante Mr. President, nag-launch ng missile ang China papunta dito sa atin. Tapos kailan? Sir, 9 minutes ago. 1 minute to go bago ka mag-react. Kahit anong mo, wala. Kasi yung speed, the speed, yung mga Mac na yan, McDonald's, Mac 8, Mac 5. Meron ang Mac 8 May Mac 20 pa. May Mac 20 pa. Yung Mac 5, malakas yun, matulin yun.
So this is travel Mach 5 times the speed of sound. Yun yung ano. Hindi na ma-intercept because yung intercept platform hanggang Mach 2. Kung Mach 5, Mach 2. Mach 5, Mach 2 to intercept. Interceptin. Bago, pagdating nun, boom, wala na, nandito na. Mach 5 eh. So, ita-trajectory mo. Alam mo, utak kami. Tatargetin namin yan dun sa course niya. Bababa yan. So, dito niya, i-intercept. Dun sa calculating, sasabihin ng computer, calculating distansya, traveled over time, how many seconds from now, ililink nila yung ano na ba. I-compensate ng computer yun. Sila na mag-isip, hindi na tao. Tapos nun, tracking. Tapos nun, in distance mula dito sa missile natin, mag-intercept doon. Tapos nun sakto, tama, dadaan doon. Saktong-sakto yan. Mach 5, Mach 2. This will be fired ahead. And then yung trajectory. Ang problema, yung mga missile din, may utak din. Gagawin niya, mag-ano siya, yung gaganon-ganon siya. Kung may sariling guidance system. Patay na. Mami! Excuse me, Mami! Excuse me. Nakakalimutan yung ano. Okay. So, Mach 5. Patay tayo. Okay. Shh, quiet. So, yun yung ano. Ang tanong, meron ba? Pangalawa, ano yung payload? Is it a tactical warhead, meaning TNT, or is it nuclear? Ngayon, kung sila ang gumamit, di natin alam. Yun yung question eh. If you have time to retaliate, say, in less than 10 minutes, you will fire to retaliate. Dilemma yon, decision na yon. You don't know if you're going to retaliate with a nuke or with TNT. Paano kung ginamitan ka ng TNT and then nag-retaliate ka ng nuke, then ikaw mismo ang simula ng using nuclear warhead. But kung survival ang pinag-usapan, you will assume na it's nuclear. Walang katapusan to na panay dilema, mga leader. Kaya kung ako kung kayong mga gustong maging leader, huwag niyong paabuti sa ganon. Dilema yon. Si Dilema! Dilema talaga yan. Huwag niyong paabutin. Kumain na lang kayo na saba. No? Mas maganda, re-relax ka, kain ka na saba. Hindi lang. Bunutin ko lang to. Okay. So, si Dilema, mahirap yon pagka nandun ka na sa stage ng Dilema. Mahirap yon. So, a good leader who thinks ahead, who thinks advanced thinking, na pe-permutate mo sa utak mo, scenario, during your free time, iniisip mo yan, ganyan, na-imagine mo, and then ibalik mo yung sarili mo from dreamland to reality, and then create a policy. Okay, a procedure na, hindi ko, dapat hindi ako mabot doon. So, yun yung may uy! Google! Quiet. So, dapat ganun yung hindi ka umabot doon. Kasi alam mo, pagka umabot sa ganon, mahirap ang decide. Iweweigh mo with so little time.
10 minutes to react and then hindi mo alam kung mahirap yun. Kaya nga, the worst. So, mas maganda wag kang umabot doon. Okay, tayo mga kababayan, para, yun na yung mga aso. Yun na yung aso. Shh! Google! Pasensya na kayo, ha? Talagang nasa payroll to mga to. Nasa payroll sila. So, maganda muna ako habang nag-iingay sila. Basahin ko muna kayo. Mga comment. Thank you sa mga comment nyo, ha. Magandang gabi, Bobby Abtuan. Imelda Aquino, good evening, Lichen. Thank you, Waving Labi Labs. Watching from Lebanon. Michael Jason, good evening, Capdado. Michael Jason, magandang gabi. Sydney, thank you. Imelda Aquino, good evening, Capdado, watching from Japan. Domoro gitu nih. Bobby Abtuan, watch the rally with your friend first, okay? Sinong kaibigan? Wala naman may ano niyang ano na yan eh. Kung gusto nga naman matapos eh. Pero pagka kunyari, yung rally design para wala talaga matapos pero pang gulo lang o kaya pang that's why panay sabi-sabi kung sino yung nag-organize sa rally. So far walang nagsasabi sa akin na galing dito sa pipick up lang natin eh. Daw, ganon. Lapang, malapit na yun 28, 26 ngayon eh. Lapit na. So, one day, rally. Pagka ganyan kasi, ko lagi kong gusto kong sabihin, ako lang naman what do we wish to accomplish? You're using up resources, funds. You're using funds. You're using your making people come out. It has to be resources are not indefinite, no? Finite yung resources. So dapat yung plano mo may end game talaga. Ano ba talagang gusto natin mangyari? Hindi yung labas ka ng labas sa kalsada tapos ganon din. Papagod din mga polis. Sila na nga nagsasabi. Damihan nyo na para matapos na. Nainip na rin ang mga polis. Yan yung nila. Pero kung hindi decisive kasi yung hindi ganun. Hindi decisive. Basta pakita lang na nagrarally rin kami, gagalit din kami, ganon. Hindi yung ano yung gusto natin mangyari? Accountability. Panagutin. Paano pananagutin? Ayaw nga nila imbestigahan eh. O paano na? You will continue trusting them? You will continue accepting their lies? You will continue na face each day? Sabi ko nga, every day that passes by na ganito pa rin is a day further away sa shoreline. Nasa laot tayo ngayon. The ship is taking in water. You do not know saan tayo mapapadpad. The captain is doing nothing. In fact, yung kapitan, parang bahala ka sa buhay mo. The co-captain, nakatingin na ayaw kuhanin yung trabaho ni kapitan. Nandun tayo ngayon. So, ano na tayo? Every day that we continue drifting away from the real sense of democracy is a day away from recovering the same democracy na gusto natin. Kaya nga, dapat isipin natin, yung mindset natin, tapusin natin to.
Kung kaya natin tapusin to, tapusin na natin. Every single day that passes by is a day away from progress, from normalcy, from a better Philippines. If we do that, walang 2028 yan. I-factorin mo yung nangyayari sa ibang bansa. Sorry. Factorin yung nangyayari sa ibang bansa. Pwede pa magkagera na bigla-bigla, wala na. Mag-snowball yan. Wala na. May-involve tayo. Matulin yan eh. Dahil may basis dito. No less than the president, sinasabi niya na we will have to be involved in a war. Shh, quiet. Maingay katanggap siguro ng maleta itong mga to. Uy. So, yun yung mahirap na kailangan talaga decisiveness. Hindi yung ano lang. Ando pa rin ako, meeting pa rin dapat, mag-usap-usap, pag-usapan. 1, ano yung situation natin ngayon? 2, ano yung course of action natin? How are we going to do it? Ano yung objective natin? So, kung objective natin ay boom, ganon. Pero hindi pwede. Okay? Loud and clear pa rin ba? Michael Layson, hi. Lee Chen, good evening po. Kapdado, like po or sir always. Imelda Aquino, rally. Those who are forbidden to shout BBM resign. Yun ang problema. Pagka ganon, ibig sabihin, rally para kay BBM. Kasi bawal magsigaw ng BBM resign. Pag ganon, funded yon. Excuse me. Oh, ayan na sila. Maingay. Shh. Quiet talaga. Quiet talaga. Mahon. Quiet. Ingay. Mel Aquino, rally talaga. John, good evening, Kapdado. Excuse me. Mami, niwanan nyo. Kalimutan nyo. Good evening, Kapdado. Thank you, John. Michael Layson, hi. Lee Chen, please don't forget to like and share po. Thanks po, guys. Sabi ni Lee Chen. Binunot ko. Johnny Antipuesto said ay Pantera, magandang gabi. Blue Lambanog, magandang gabi. Love you, Blue Lambanog. Thank you, Lagit. Nandiyan ka. Heidi Ching, good evening. Magandang gabi. Love you, Heidi Ching. Thank you, nandiyan ka. Good evening, Sir Dado. To everyone, always be safe, always. Babi Tuan, cute ni Tuta, sir. Ni Tutang Kamon. Ito pa isa. Huli ka! Tingnan naman yan, haba na ng buhok. Wala pang grooming. Raw. Ano kumuha na sinelas ko? Yan, kinakain na yung sinelas ko. Nana. Ito naman, ibang kulay. Babae na naman. Babae na naman. Pwede ba kitang ligawan? Ligawan kita. Yes. Talaga? Oo. Sasagutin mo ako? Yeah, at your own risk. Okay. Josephine Gonzaga. Hello po, Kap Dado. Magandang gabi. Pantero, Badi, magandang gabi, Sir Dado. Handa ka na bang mamatay? Handa ka na bang pumatay? Ay, nako, buhay natin. Ano ba yan? Buhay natin. Gusto ko na ngang matapos to para magkaalaman ako sinong Siga eh. Maricel Boyser, nothing will happen if we just have peaceful rally. Oh, yan sabi ni Maricel. Anong gusto mo mangyari? This fool is so insensitive that he fears nothing because he is the law. Marcos, he is the law. I am the law. Sabi naman isa, I will bend the law.
sabi ni Kap Dado, mga loko-loko. Tingnan nyo, mga tukmol, mga loko-loko kayo. Sabi ni Telma Villar, cute puppy, thank you. Tweety Bird said, I love you, Tweety Bird. Thank you. Uy, Tweety Bird, maraming salamat ha. Maraming salamat. Josephine Gonzaga, the monkey that Kiko is matching, uy, kayo nagsabi, monkey siya ha, is the author of the law. Ay, siya ba? Which favors criminals who are children, even 8 years old, knowing how to kill. Yan ang problema. Pagka ikaw yung pupuntirin talaga ng mga kriminal, yung mga bata, kasi hindi sila makulong. Makapatay sila, hindi makulong. Anak ng toko, ayan, ano. Ay, siya nga pala, baka kong makalimutan. Suggestion mga lawyer. Mga lawyer. Lahat ng mga lawyer sa opposition. Yung mistako na lawyer, si Colonel, o General Nabok, General Jose, yung lawyer ko sa aking kaso, inciting to sedition. Inciting to sedition. Dismissed, no? Dismissed. Bok, Colonel Jose, bisa. At saka kayong mga lawyer, lahat kayong lawyer na with a good sense na of God, country and people, with a good sense of ng what's happening, no. Sana maganda kayong mga lawyer. Pag-usapan ninyo, mag-meet kayo, mga kumpanyero. Kung ako lawyer, magsasabi ko, kumpanyero, pwede ka ba mag-imbitahan? Kita-kita tayo na. Paano yung lawyer? Usap tayo. Bakit? Usap-usap nga eh. Inimbita ka lang nga, kumpanyero, marami ka, maangas ka pa eh. Bakit ko? Sige, pupunta ako. Kumpanyero, ganito. Lahat kayong mga lawyer. Sabi ko sa inyo, kung lawyer ako eh, ako na magsimula eh. Pero kung pumunta, thank you. Kasama kayo sa history. Pag hindi kayo pumunta, okay lang, sport lang. Pwede pa pag-usap-usapan ninyo na alin yung mga batas na i-rescind natin. Kung umikot ang gulong at ang taong bayan ay tumayo, para hindi mabulaga tayo. Pag-usapan ninyo, alin yung mga batas na tarantado. Kaganyan, si Juvenile. Rescind natin yung putang ng batas na yan. Ano pa? Yung sa mining, no? Rescind natin. Lahat rescind. Lahat ng tarantadong batas. Lahat ng Kaya nga maganda pag-usap-usapan nyo kasi kayo nakakalam ng mga batas, mga RA na yan, no? Ako ang alam ko lang RA. Kalokohan na RA, no? At least kayo, you will speak the same language, mga kumpanyero. Pag-usapan ninyo. And then, as there's nothing wrong with that, no? Pag-usapan ko ano yung tama, ano yung mali, ano yung divisive na law, ano yung mga law na favors a few but nilalagay sa langanin yung marami. Tama ba yung mga law tungkol sa health, sa food security, sa mga lahat, sa defense, sovereignty, yung mga pati sa trial, no? Pati sa mga ay kung ako masusunod, mga kababayan, kung ako I would like na all the volunteer lawyers to talk about it, pag-usapan ninyo, upuan ninyo. You look at the revised penal code, you look at the Constitution, you look at all the existing RAs and former RAs, ganyan, and see sana flaw. And your battle cry will be, walang iiyak na Pilipino, walang mahirap na Pilipino, walang abgarbyado na Pilipino. Pwede bang ganun ang gawin nyo? Yung kunyari yung ginagawa na sa Senate pa, tama ba yun na sa Congress? 300 minimaintain natin. May mali doon. So lahat na recommendation nyo,
at least may nag-isip na. Pinag-isipan na yung ano yung mga laws na dapat malagay. Ano yung mga laws na dapat tanggalin. So day one, pagka tayo tumayo, de-declare lang natin yon. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. May abla. Sino nga abla? Sino? Aber, pinag-isipan yan eh. Kasi mabubulaga tayo pagka nandyan na. Tapos tsaka kayo. Maganda yan, pagka nandyan na, bira. Pak, 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 pak. Ganon. Decisive. May foresight. Alam mo mangyayari, na-present ninyo mangyayari, pinag-isipan nyo kung ano yung tanggal ka agad yung batas. Yung nga Resolution 10, tanggal agad yan. O sa Resolution 10. Ayaw nyo tanggalin sa Resolution 10, tanggalin yung mismo nag-i-implement na Resolution 10. Tanggalin ang Congress, tanggalin yung Senado. Tangin ang Resolution 10 yan. Daming nakinabang yan, lintik na yan. Ilang taon na yan? 12 years na yan. Hindi, 14 years. 2012 ba? 2026, nandiyan pa rin yung Resolution 10. Magkano yung nawala sa atin? Nang walang resibo. And here you are. Impeach nyo Inday Sara, 125 million, lintik na yan. O 100, magkano? 175, 125. Pero yung billion-billion, wala kayo. Kaya nga, plastic. You don't have, ay sorry, tumalon. Ito, iba naman. Iba naman. You don't have the right na ganyan-ganyan kayo. Kalokohan yan, di ba? Ano nino? Basa ka. Kaya nga, ano dyan eh, ang pinakamaganda dyan, mga lawyer, Mista, Bok, General Garcia, sino pa? Lahat kayo, pati mga civilian na lawyer, military lawyers, civilian lawyers, meeting kayo. Assume ninyo, biglang magkaroon to ng revolutionary government o kaya magkaroon bigla ng revolutionary council o kaya magkaroon ng transition president o whatever. Hindi natin alam eh kung ano mangyayari. It will depend on how things will unfold. Pero at least ready kayo. Hindi yung kung kailan nandyan na, doon pa lang kayo mag-isip, you are bound to commit mistakes. And we do not want mistakes. Na kailangan ma-justify, na pag-usapan, and then yung bibitaw na ganito, ganyan, yung magsasalita, malinaw, naintindihan. Kasi I would like to assume na it's going to be a revolutionary status kind of government. Yung pwede bangyari dyan. Ergo, kung sino man yun nandyan, pinuno, kay tao, kay grupo, babasahin na lang, napag-isipan na. Ito yung tinatanggal, ito yung nilalagay. Example, death penalty. Hindi ako lawyer, pero alam ko, i-implement yung death penalty. Meron ako idea kung ano yung implementing guideline ng death penalty. IRR. Pero gusto ko pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo kasi pagka di pinag-usapan yan, pag ako nagsasalita doon sa entablado o sa kalsada at pinagsasabi ko yan, putang ina, ang aabla dyan talagang yayariin ko. Yun yung ano doon. Kaya pag-usapan na. Kasi the moment na sinabi, wala nang biro-biro yan, wala nang atrasan. Yun yung ano. Yung death penalty ka, tapos nun pag-usapan dapat ngayon, ano yung saklaw ng death penalty? Sino-sino, ano-ano. Anong considerations, ano. And then, ano yung mga, paano, how do you reach death? How do you avoid death? How do you lahat ng provisions. Who decides? How will it be done?
Dami ko nang binablog tungkol doon. Pero mas maganda kayo mga lawyer. Pagplanuhan nyo. Gusto ninyo, imbitahin nyo ako. Ang kwento-kwento tayo. Pag-usapan natin. Kayo maglibre halo-halo. Halo-halo tayo daw. Halo-halo daw tayo. So, ayun yung na, sino yung si Miao Miao. Ako naman, aw-aw. O, diba? Buray na mukha. Burado. BBM. Nakatingin sa Duterte daw siya. Duterte. Ayan. Duterte. Oh. Po-bump. Oh. Dipis bump eh. Po-bump. Oh. Salute. Di ba? Sir, ready to defend the Philippines. Galing yun ang natin. Daming problema ng Pilipinas. yung abutan ng brownout. So, tama lang doon, At least may naman tayo, may suggestion tayo. Mga Pinoy survivor ay nagsasuggest. Suggestion lang naman na yung sinelas ko sa likod. Pag-usapan lahat ng batas, marami yan. Pero isa yan, specific, gusto ko tignan yung mining law. Yung mining law. Yung mga, dami. Review lahat ng Republic Act. Review yung revised penal code. Review yung mga inciting to sedition at saka rebellion. Sa akin nga, ako masunod, tanggalin ko lahat yan There's nothing wrong with people going on rallies na nagsasalita na gustong batikusin ng gobyerno. That is healthy, that is democracy. Ang tao, pagkakontento, pagka lumabas ka sa kalsada, Bongbong Marcos, at kung sino man kayo mga pinuno, kita niyo ginagawa ng mga Duterte, naluluha pa, nakipag-selfie pa. Mantalang ikaw, Marcos, Paputay na paparapin mo yung mga tao mo, paparating mo yung mga pulis mo. May barbed wire pa, may pambaston pa. Putangin na. Anong klaseng that is? Kaya nga makikita mo yung presidente kung matino o hindi. Makikita mo kung yung official ng gobyerno matino. Hindi natatakot ang matino. Hindi natatakot. Kita mo yung pag lumabas si Duterte, FPRRD. Nagmamana yung tao, respektado siya. Duterte! Ganon, di ba? That's how, that is, talaga, yung normal yon sa isang magaling na leader. Tingnan ninyo, yung Inday Sara ninyo, yung vice president nyo na ini-impeach. Tingnan nyo, pag nandun yung mga tao, cheering for her, gusto makipag-selfie. Pero tumayo ka na, Madam President. Pag selfie, mauubos yung camera Tumayo ka na. Alam mo bakit? Every day that we are in this mess, the deeper and deeper shithole we are sinking into. Very hard to climb out. Seriously. If kung may magagawa tayo now, 2026, gawin na natin. Decisively. All it takes from you is to inspire. You have inspired people. Now, inspire them to stand up. Yun lang. Inspire them. Hindi rebellion yun. Hindi just tell them na wag nating hayaan yung korupsyon ang maging dito, yung kasamaan. Tama naman yun. Anong problema doon? Pero nakikita ng tao na ayan na. Kasi maraming nawawala ng gana Okay. Saka nagmamasid na mga AFP tsaka PNP. Remember, you are applying for the position of Commander-in-Chief either 2028 or now,
2026 because you said you are the constitutional successor. So anything that happens now, it means you are the constitutional successor. Therefore, ikaw ang magpe-presidente. Pero hindi mo inambisyon yung posisyon ni Marcos. So, ano yun, ha? Pero kung merong magpapalit dyan kay Marcos, you are the constitutional successor. Malinaw, nililinaw mo yun. Paano nga kung kunyari nagpunitan ng, parang si Bonifacio, pinunit yung konstitusyon. Tanginan itong pag sinabi ni Bonifacio, tangina mga politiko kayo, tangina ninyo, pinunit yung konstitusyon. Binebendalo ninyo naman. Kami ngayon naman ang gagawa ng bagong batas, ng bagong konstitusyon. Patay na. Mawala doon yung constitutional succession. And then, pag kami nagtayo ng armas, patay. Magulo tayo. Kaya nga, do not, both sides, for that matter na, both sides, please do not, how do you put it, in the right words, the right tone. Both sides, Marcos, Duterte, supporters, et al., lahat kayo, followers, like, share, subscribe. Both sides, do not test the Constitution. Do not the patience of the people. Both sides. One side wants to extend power and term limits. One side wants to wait it out until 2028. Kaya, magulo tayo. Ang fear ko kasi pagka may isa lang diyang leader na tumayo at i-trash ang Constitution. And I want to be honest with you, may mga nagsabi sa akin ganon dati. Past year ago. Ganon. Within the past 2 years na palitan yung Constitution. And ako na sinasabi ko, hindi, ba't tatapon yung Constitution? Basta ayaw kay Inday. Hindi. Inday yung constitutional successor. No? Si Inday yung constitutional successor. So, yun takot ko eh. Baka may biglang tumaas dyan na kasi yung tao gipit na eh. Any leader na tumayo baka maging viable sa kanila. Ay, may lumilipad na lang ako. So, ayan. Please, mag-usap-usap. Mag-usap-usap. Be decisive. And produce results. The sooner we resolve this crisis, the better for us. Every day that we defer action because the mindset is 2028 elections. Every day that we defer action from now to 2028, we are endangering. Wawa naman. Halika. Hindi. Kinagat. We are endangering lives of Filipinos. Kita niyo yung sumampa sa jeep, di ba? Both sides na naman. Mamamatay yung gagong yon pagka nakatsyempo siya ng mga MUP. Pagka may dala pang permit to carry. Bubunutan lang siya, barilin siya. Hindi siya papatayin, no? Pero babarilin siya in self-defense. Lalo na kung may hawak na kutsilyo, yung tao, etc. Ay, putya, nabunutan siya ng 45, timbuang yan. Kundi kaya siguraduhin loss of body part. Iba kasi nag-iisip pa bago bumaril. Siguraduhin niya mabuhay man loss of body part. Pagsisihan niya. Every time na every day that we're delaying action, ayan na naman, abutan naman tayo ng baha. Tag-ulan na naman.
If only na yung actions was done last February, last March, last April, last May. Now it's June. Patapos na. Well. Abutin pa ito ng October, November. Well. Di nyo ba naisip na pag kami namatay na Pilipino, sayang? AFP, PNP, lahat kayo mga politiko na may gustong maglaro dito. Di nyo ba naisip na every time na pagkaganyan you could have stopped this? No? This stupid nonsense. Every day that we're delaying action is a day closer to a war na malalahok ang Pilipinas at maraming mamamatay na Pilipino. And we do not want that. But if ang tingin natin 2028, hindi ako sang-ayon. We have to resolve this year. If not, they will be stronger. No? They will be stronger. They will have more money. And they can control anybody and they can control the results. Makokontrol nila May pera sila They can buy anyone. So, 2028? Malabo tayo pagka you have to think. Dapat ang isip ninyo, taong bayan. Bansa, pamilya, hindi pwede nang patagalin to. No. Danyo yan, may rarally sila kunyari ng maramihan para ma-demoralize na naman yung mga Pilipino. Tapos ginagamit nila yung mga paniniwala ng ibang Pilipino galit sa korupsyon, pero mukhang ang daming tao, pero hindi naman lahat yun solid na BBM. Pero pumunta sila dahil sa inisip ng mga tao, they're doing the rally because they want to emphasize yung they hate corruption. Kaya nga, yung mukha mo. Yun. Diba? Babae ako. Ito nung isang araw, mahina And thank you Lord, nahabol ko Na? Bubuhay ka na, di ba? Bubuhay ka na. Kala ko parbo na parbo. Mahina na siya Ngayon, matakaw na siya. Natatay kasi sa pagkain Binukod ko ng 2 araw. Tika mukha ni ni Para. Yung nanay na original. This will stay sa amin. Para lang kapalit ni Para. Paraducci! Come here. Paraducci! Liga. Interview opportunity. Ito yung nanay Andito yung nanay ito. Pagka may buhok, ito tsura. Pagka walang buhok, kalbo. Yan. Diba? Apo. Apo niya. Yan. Diba? Mag-apo. Diba? Kasi mo. Paraducci! Nakakatuwa yung mga aso Yan, habol. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, nagpapadede. Ayan, Ayan, tinawat na namin yan Ano sa yung brown? Yung brown, wala. Dede karon. Yung brown, yun yung anak ni si Gea. Tama na. Paraducci, tama na. Stop. Tama na, hayaan mo na. Itong isa pa didein mo. Si Kulit. Ito si Marcolitas.
Marcolitas. Marcolitas. Oh. Marcoleta. Marcolitas. Marcolita. Marcolitas. Nasaan dito si Matibag? Matibag! Matibag. Matibag! Wala, tago eh. Na parvovirus. So, sana nga matapos to. Para we can move on. Ang sarap isipin yung makamove on tayo. Okay. Pilipinas. Saan tayo? Ay, isang oras na yun. Isang oras na. Ang ano natin napag-usapan na rin natin yung ano, di ba, yung yung financial statement, no? Isang araw. Gusto natin pagkaikot ng gulong, right away makapag-render ng report. Siyempre yung mga magsasubstitute yung upo. Pag gina-guide, gusto natin mag-guide, yun ang gusto natin malaman. So much, how many yung ginto natin, how many yung nickel, yung coal, every asset that we have, resources natin na nakikita na and all that. And then, ano yung mga question mark na potential, baka meron, na hindi pa natin natutuklasan. Considering that we have, 15 million hectares of forest land. Some are covered with 7.2 million hectares covered with old growth forest, remaining growth, residual growth forest, and new forest, sorry. Talsik lumalaway. New forest, yon yung ano. So, if ganun yung ano, 7.2 million, hindi talaga ba, na-cover pa yun ng forest eh. So, malay mo sa ilalim nun, no? Nandun yung matinding copper, hindi natin, o kaya, Pilipinas pala yung pinakamaraming ginto sa buong mundo. Hindi natin alam eh, no? So, there's got to be a program also na with the technology now, makita kung paano na matuklasan so that we can add up to the inventory of what we have. But ang ano natin, gusto natin malaman yung actual ngayon na meron, na alam natin. So dapat yung batas ng mining makorek yan para ang makikinabang Pilipinas. Kung meron mang 51% control ng Pilipinas. Yun yung sa akin. Kaya nga dapat yung mga lawyer pag-usapan nyo and all that. Para yung logic, yung rational nung lahat nanto para sa tao, para sa bansa, para sa Pilipino. Mayaman ang Pilipinas. Bakit mahirap ang tao? Kasi gago politiko natin eh. So we have to rectify it, correct natin. And then siguraduhin natin yung mga anak natin, mga apo natin, in the future, yung salinlayan ng mga Pilipino, magpapasalamat sila na ginawa natin, inayos natin. Ayan. Maraming problema. Nimportua. Nice gabi, Kap. Just watch just rally, maybe those who pay will be left-handed. Basker, hi. Reggie, Zero, hi. Viviana Lagumbay, hi. Waving, watching from Kuwait. Good evening, sir. Magandang gabi. Harley, hello, sir. What's your channel about? Tanong mo na lang dyan, may sasagot sa'yo. My channel is about killing people. Joke. Joselito Agasen. Hello po, Kap Dado. Lucy Dres. MLSO, Kap Dado, always watching from Israel. Uy, Israel, ingat kayo dyan, ha? Dasal kayo. May God protect you with His hands. Biana Faye Varga, hi. Tweety Bird, good evening, Sir Dado. Magandang gabi, Tweety Bird. Love you.
Thank you sa sa suporta. Marie Chris O'Neill. Good evening, sir. Can the money embezzled by congressmen suitcases received from PNP, Army, Church, Comelec, etc. be returned? They have to. If not, they will die. Now, they want to prevent, if they are found guilty in a people's court, yung ating version ng na it will be tried mga maximum siguro 14 days, 10-14 days. May allegation tayo, then boom, 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 huli sila, may mga witness, come forward, i-announce natin yan, may SOCMED naman eh. Ayaw natin pabuti ng matagal. Na, tapos nun, kaya gusto pag-usapan ng mga lawyer yan eh, para nila, sila mag-isip, hindi ako nag-iisip. At ang sa akin, ang nasa mind ko is bawat court, special court, parang military court martial in a revolutionary status government, mag-co-convene and then computer generated yan, kunyari, kung sino-sino yung people from all walks of life, ex-military, mga professionals, retirees, they will be briefed by this, special body kung ano yung mga functions and duties nila. And then, yun na, na sila. Ito. Naipit? Naipit ka ba? Naipit daw eh. Yan. So, ang dyan, found guilty, unanimous na verdict, kunyari kung 5, unanimous, wala na, death penalty yon. If 4 guilty, 1 is not guilty, 4 out of 5, guilty pa rin yun. Parang ganon. Pero hindi siya death penalty. So isa lang mag-boto dyan ng not guilty, o sila mag-abstain. May iwasan na yung mamatay siya. Pero dahil sa galing ng tao, hindi guilty yan. Pati yung ebidensya, kung maraming pagka guilty siya, patay siya. Ibig sabihin, unanimous yung boto. Pagka gusto niya na mababa yung guilty verdict, ayaw niya mamatay, naawa siya sa sarili niya, solid niya lahat ng ninakaw. May establish naman yun eh. At saka di tayo titigil doon. Sa akin, gusto kong bumalik. Pagka naubos na yung mga papatayan na mga korap, sa akin lahat ng korap, gusto kong mamatay lahat ng korap. Okay, pagdusahan nila lahat. Kasi hindi tama yung maraming Pilipino yung naghihirap. Kaya nga, balikan natin hanggang kung saan tayo aabot.